Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi palaging nakikita ng mga mata. Sila sabi nila, ang panlabas na anyo raw ang unang batayan. Ngunit paano kung ang pinakamahalagang katangian ng isang tao ay nakatago sa likod ng isang payak na mukha at damit na amoy kusina? Ito ang kwento ng isang pusong sinaktan at ng isang pagbangon na yayanid sa mundo ng mapanghusgang mabagmataas. Pasura. Isang salita. Yun lang ang lumabas sa bibig ni Alab, ngunit sapat na yon para pumatay sa lahat ng kulay sa mundo ni Diwa. Ang ngiting kanina lang ay naglalaro sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho na parang isang kandilang hinipa ng malakas na hangin. Nanigas ang kanyang mga kamay na mainat na humahaplos sa malambot na tela ng damit. Kanina lang, ang silid ay puno ng pangarap. Ang simpleng bestidang kulay lila na yon na tinahi ng sarili niyang mga kamay ay hindi lang basta damit. Ito ang kanyang pag-asa. Bawat pahi ay may kasamang dalangin. Dalanin na sana sa gabing ito sa importanteng parangal ng Between party ng kumpanya ni Alab ay makita siya ng kanyang asawa. Hindi bilang si Diwa na amoy mantika. Hindi bilang si Diwa na laging pagod mula sa gawain bahay. Kundi bilang ang babaeng pinakasalan nito, 5 taon na ang nakalitas. Inamoy niya ang kanyang sarili. Kahit kaliligo lang niya, tila ba kumapit na sa kanyang balat ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas mula sa niluto niyang hapunan. Ito ang amoy na laging ikinakainis ni Alab, ngunit tiniis niya. Para sa kanya, ang pagiging mabuting asawa ay ang pagsilbihan nito, ang unahin nito, kahit pa makalimutan na niya ang sarili niyang pagkatao. Ang damit na iyon, ang kanyang sandata, sana ngayong gabi. Simple lang ang disenyo. Walang kumikinang na mga bato. Ngunit bumagay ito sa kanyang katawan. Ipinakita nito ang kanyang malingkinitang baywang na pilit niyang inaalagaan sa kabila ng lahat. Kulay lila ito. Ang paboritong kulay ni Alab noong sila ay magkasintahan pa lamang. Inakala niyang sa pagsuot nito, maaalala ng lalaki ang kanilang nakaraan. Ngunit ang lahat ng iyon ay gumuho sa isang salita. Anong sabi mo? Mahinang tanong ni Diwa. Ang boses niya ay naninginig. Pabalang na inihagis ni Alab ang kanyang leather briefcase sa sofa. Ang mukha niya ay gusot. Mas gusot pa sa damit na suot niya mula sa maghapong trabaho. Tiningnan niya si Diwa, mula ulo hanggang paa, at sa mga mata nito ay may pagkasuklam. Sabi ko, basura yan. Uulit niya, mas malakas, mas malinaw, mas masakit. Sa tingin mo ba isasama kita sa isang importanteng ilan na ganyan ang suot mo? Diwa, isip ka nga. Ang party na yon nang magdedesisyon kung makuha ko ang promotion. Kailangan kong magmukhang presentable. Kailangan ko ng kasamang mukhang presentable. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon sa puso ni Diwa. Sinubukan niyang magpaliwanag kahit na nararamdaman na niyang wala na itong silbi. Pero Alab, ginawa ko to para sa'yo. Para magustuhan mo. Simple lang, para hindi masyadong agaw. Pansin. Eksakto simple. Masyadong simple. Mukha kang katulong na at tanang binyag. Sigaw niya. Lumapit si Alab sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humalo sa takot na gumapang sa buong katauhan ni Diwa. Bago pa siya makakilos, mabilis na hinablot ni Alab ang damit mula sa kanyang mga kamay. Alab,
Huwag. Pakiusap niya. Ngunit huli na ang lahat. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, kinuyumos ni Alab ang damit na pinagkuyatan niya ng ilang gabi. Ang telang maingat niyang pinlansa ay naging isang gusot na bula ng tela sa malaki nitong kamay. Parang kinuyumos din nito ang kanyang puso. Walang awa, walang pag-aalangan. Pagkatapos ay basta na lang niya itong ihihagis sa sahig na parang isang tunay na basura. Napatitig si Diwa sa damit na ngayon ay nakahandusay sa sahig. Walang buhay, walang halaga. Katulad niya sa paningin ng kanyang asawa. Tumunog ang telepono ni Alap. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang galit ay napalitan ng isang peting nitig. Yelo. Kit. Malamig na sabi niya sa kausap. Yes, of course. Papunta na ako. Maliligo lang ako. Saglit. Oo. Isuot mo yung binili ko para sa'yo. Siguradong ikaw ang magiging pinakamaganda doon. Si Marikit. Ang maganda, palaging mabango at laging nakabihis na sekretarya ni Alab. Siya ang babaeng presentable. Siya ang babaeng ipapalit sa kanya. Hindi na pinansin ni Alab si Diwa. Naglakad ito papasok ng kanilang silid. At ilang sandali pa ay narinig na lang ni Diwa ang lagaslas ng tubig mula sa shore. Naiwan siyang mag-isa sa sala, kasama ang durog niyang puso at ang damit na sunisimbolo sa lahat ng kanyang bigong pangarap. Dahan siyang lumuhod. Ang mga tuhod niya ay nanghihina. Naninginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang kinuyumos na damit. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib at doon sa gitna ng katahimikan ng kanilang bahay, umagulo siya ng walang tunog. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Mainit at mapait. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pag-ibig, sa isang basurahan lang ba talaga ang punta? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang sa ibrit ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Sa una, ay hindi niya ito pinansin. Ngunit pagtuloy ito sa ding na parabang nagpupumili na kunin ang kanyang atensyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ang telepono. Sa pagdilaw ng screen, isang pangalan ang lumitaw. Isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan para sa tulong dahil ayaw niyang maging pabigat. Kuya, Mayo. Ang bango. Sa loob ng kotse ni Alap ay kabaliktaran ng amoy sa kanyang pamamahay. Amoy bagong leather na hinaluan ng matamis na pabango ni Marikit. Ito ang amoy ng tagumpay, ng ambisyon. Malayo sa amoy, kusina na kumakapit sa mga kultina at sa damit ng kanyang asawa, habang mabilis niyang tinatahak ang kahabaan ng Pasulyap siya sa babaeng katabi niya. Si Marikit ay perpekto. Ang suot nitong itim na bodycon dress na binili niya ay lalong nagpatingkad sa maganda nitong hubog. Ang buhok nito ay bagsak na bagsak at ang paborito nitong pulang kolorete ay nang aakit. Siya ang tipo ng babae na kapag ipinakilala mo sa iyong mga boss, tatang sila bilang ayon. Isang tropeo. Isang palamuti na nagpapakita ng estado mo sa buhay. Ito ang hindi maintindihan ni Diwa. Excited na ako para sa'yo, Alab, sabi ni Marikit. Ang boses ay parang pulot. Hinawakan nito ang braso niya. Sigurado ako, pagkatapos ng gabing to, ikaw na ang susunod na vice president ng Aguila Holdings.
Ngumiti si Alab, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Iyan ang plano. Kailangan ko lang makuha ang atensyon ng mga taga. Itaya Apparel. Sila ang susi. Sa isip niya, tama ang kanyang desisyon. Paano niya ipapakilala si Diwa sa mga bigating tao sa industriya ng fasyon? Si Diwa na ang pinakamalaking desisyon sa araw. Araw ay kung adobo o sinigang ang lulutuin. Hindi. Kailangan niya si Marikit ngayong gabi. Ang career niya ang nakasalalay dito. Habang si Alab ay lumalangoy sa dagat ng kanyang ambisyon, si Diwa naman ay nalulunod sa karagatan ng kanyang kalungkutan. Nakalungod pa rin siya sa sahig. Yakap ang danit na sigisag ng kanyang kabiguan. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Kelo, alos na bulong niyang sabi, Diwa, anong nangyayari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Ang boses sa kabilang linya ay malalim at puno ng pag-aalala. Si Kuya Mateo, ang kanyang kinakapatid, at matalik na kaibigan ng kanyang mga yumaong magulang. Ang taong palagi niyang sandalan, ngulit ang paong pilit niyang iniiwasan sa mga usapang tungkol kay Alab. Hindi na napigilan ni Diwa ang sarili. Humikbi siya, at sa pagitan ng mga hikbi ay itinuwento niya ang lahat. Ang asa, ang danit, ang masasakit na salita, ang pagkuyumos sa kanyang pangarap, at si Marikit. Sa kabilang linya, nakinig lang si Mateo. Hindi ito nagsalita, hanggang sa mailabas ni Diwa ang lahat ng sakit. Nang tumahan siya, doon lamang nagsalita si Mateo at ang boses nito ay hindi na malambing. Mayroon na itong bigat at autoridad. Hanggang kailan, Diwa? Tanong nito. Hanggang kailan mo hahayaang tapakan niya ang pagkatao mo? Ibinigay mo ang lahat. Isinantabi mo kung sino ka talaga para sa kanya at ito ang igaganti niya. Mahal ko siya, kuya, mahinang sagot ni Diwa. Pagmamahal ba ang tawag yan o katangahan? Ang salita ay direkta, walang paligoy, ngunit iyon ang kailangan ni Diwa. Diwa, mas higit ka pa riyan. Et, Stein sulet, tananuwo the real queen is, anda na ang lahat. Ikaw na lang ang hinihintay. Ang mga salita ni Kuya Mateo ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanyang natutulog na Diwa. Ama siya. Hanggang kailan? Nakating sina Alab at madikit sa Marilag Hotel. Ang lugar ay puno ng mga magagarang tao. Nagsasayawan ang mga ilaw mula sa malalaking chandelier. Agad na naging abala si Alab. Pati dito, bati doon. Ipinakilala niya si Marikit sa lahat bilang isang mahalagang kasama mula sa opisina. Bawat papuri na natatanggap ni Marikit ay parang papuri na rin sa kanya. Nakita niya sa di kalayuan ang ilang mga executive ng Hiraya Apparel. Ito na ang pagkakataon niya. Inayos niya ang kanyang mamahaling coat at hinila ng bahagya si Marikit. Halika, lapitan natin sila, bulong niya. Dahang tumayo si Diwa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ng awa sa sarili. Ito na ang muling luhang papatak para kay Alab. Pinitawan niya ang lilang bestida. Hinayaan niya itong mahulog sa sahig na parang isang lumang balat ng ahas, isang nakaraang kailangan na niyang iwan. Naglakad siya patungo sa isang pinto sa dulo ng pasilyo, isang pinto na palagi niyang sinasabing storage room lang. Kinuha niya ang isang maliit na susi na nakasabit sa kanyang leeg, nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Pinuksan niya ang pinto.
Ang silid ay hindi isang bodega. Isa itong walk-in closet na puno ng mga obra maestra. Pangadamit na may kakaibang mga disenyo. Mga telang hindi basta makikita. Pangalikhang, sining na pwedeng isabit sa isang museo. Ito ang mundo ni Anino. Ang tunay niyang mundo. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot. Mayroon ng apoy. May determinasyon. Mabilis niyang hinanap ang isang partikular na hanger at nakita niya ito. Isang emerald green na dahon. Ang disenyo ay simple sa unang tingin. Ngunit kapag tinitigan mo, makikita mo ang pagbihirang pagkakayari. May kapangyarihan sa bawat tahi nito. Ito ang damit na isusuot ng isang reyna. Handa na sanang lapitan ni Alab ang mga taga. Hiraya. Nang biglang dumilim ang paligid at isang spotlight ang tumutok sa entablado. Nagsalita ang mga sa mikropono. Ang boses ay puno ng pananabik. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon, para sa pinakahihintay na sandali ng parangal ng bituin, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang isang napaka-espesyal na panauhin. Sa unang pagkakataon, haharap siya sa publiko. Ang henyo sa likod ng tagumpay ng hilaya, ang maalamat na taga. Disenyo. Anino, nagpalakpakan ng lahat. Nakipalakpak din si Alab, puno ng kuryosidad. Ito na ang taong kailangan niyang makilala, ang taong babago sa kanyang buhay. Puno ng asa at pananabik ang dibdib ni Alab. Kasama ng buong bulwagan. Nakatingin siya sa entablado, kung saan nakatutok ang isang bilog ng liwanag. Anino. Ang pangalan ay parang isang hiwaga na paulit-ulit na binibigkas sa kanyang isipan. Ito na ang taong magiging tuloy niya, patungo sa kanyang mga pangarap. Inisip niya kung ano ang itsura nito. Marahil ay isang matandang babae na may kakaibang estilo o isang supladang fashion designer na galing pa sa Paris. Sino kaya yan? Pulong ni Marikit sa tabi niya, ang mga mata ay kumikinang din sa kuryosidad. Hindi mahalaga kung sino siya, mayabang na sagot ni Alab. Ang mahalaga, makausap ko siya mamaya. Mula sa kadiliman sa gilid ng entablado, isang figura ang dahang lumakad, patungo sa liwanag. Isang babae. Palingkinitan ang katawan. Ang bawat hakbang ay may bigat at kasiguruhan. Ang suot nitong emerald green na gown ay dumadaloy sa bawat galaw na parang likidong hiyas. Napahanga si Alab. Kahit sa di kalayuan, kita niya ang pambihirang kalidad ng disenyo. Simple, pero may dating makapangyarihan. Uminto ang babae sa gitna ng entablado. Ang liwanag ay nasa kanyang likuran, kaya't anino pa rin ang itsura nito sa paningin ng lahat. At pagkatapos, dahan itong humarap. Ang spotlight ay gumalaw at tumutok ng diretso sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang masigabong palakpakan ay naging isang ugong na lamang sa pandinig ni Alab. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho na palitan ng pagkalito. Pamilyar ang mukha, pamilyar na pamilyar. Kahamukan niya si Diwa, sabi ng isang bahagi ng kanyang utak. Imposible, sagot ng isa pa. Nagkakamali lang ang mga mata ko. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagtitig, lalong lumilinaw ang lahat. Ang hugis ng kanyang mga mata, ang tangos ng kanyang ilong, ang anyo ng kanyang mga labi, na ngayon ay may kulay ng deep red lipstick. Siya nga, walang duda, ngunit iba, mayroong kakaiba. Ang diwa na nasa entablado ay hindi ang diwa na iniwan niya sa bahay kanina. Ang babaeng ito, kay tindig,
Reyna. Ang mga mata nito ay matalin at puno ng kumpiyansa. Walang bahid ng takot. Walang bakas ng pagiging submisibo. Walang amoy, kusina. Ang babaeng ito ay amoy, kapangyarihan. Isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo, muling sabi ng map. Ang boses ay umapaw sa galak. Ang iisang si Anino, Diwa Salazar. Sa pagbanggit ng pangalan, ang hawak na kupitan ni Alab ay bumagsak mula sa nanginginig niyang kamay. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay halos hindi narinig dahil sa lakas ng palakpakan, ngunit para kay Alab, iyon ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Nagsalita si Diwa sa mikropono. Ang boses niya ay kalmado, malinaw at malamig. Hindi ito ang boses na narinig niyang nagmamakaawa sa kanya kanina lang. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap, simulan niya. Isang karangalan para sa Hiraya Apparel Group na maging bahagi ng gabing ito. Isang pagdiriwang para sa mga bituin ng industriya. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong bulwagan, ngunit ni isang beses ay hindi ito dumapo sa direksyon kung nasaan si Alab. Para sa kanya, si Alab ay hangin, isang multo, hindi exist. Bawat salitang binibitawan niya, kahit na ito'y profesional at formal, ay parang isang matulis na yelo na tumutusok sa dibdib ni Alab. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Paano? Bakit? Kailan pa? Ang babaeng tinawag niyang basura kanina, ang babaeng minamaliit niya araw-araw, ay ang taong pinapangarap niyang makilala para sa kanyang promosyon. Ang katotohanan ay isang malakas na sumtok sa kanyang sikmura. Ang lahat ay nagsimulang ugnay sa kanyang isipan, ang storage room na bawal buksan, ang mga gabing nagpupuyat ito sa pananahi na akala niya'y pampalipas, oras lang, ang mga misteryosong tawag sa telepono na hindi niya pinapansin. Alab, narinig niyang bulong ni Marikit. Ang boses nito ay puno ng di makapaniwalang tanong. Yan ba ang asawa mo? Hindi makasagot si Alab. Nakatitig lang siya sa entablado, sa babaeng unti, nang nagiging isang estranghero sa kanyang paningin. Natapos ang maikling talumpati ni Diwa. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit bago pa siya makababa, isang lalaki na nasa edad po na nakasuot ng mamahaling suot ang umakyat sa entablado at tumabi sa kanya. Si Mr. Matthew De Silga, ang kinikilalang presidente at may-ari ng Hiraya Apparel Group. Inakbayan ni Mateo si Diwa bilang pagpapakita ng suporta. Kinuha nito ang mikropono. Ngumiti ito sa mga manunood, ngunit nang magsalita ito, ang mga mata nito ay tila nakahanap ng isang target sa gitna ng karamihan. Ang mga mata nito ay nakatutok ng diretso kay Alab Sandoval. At bilang karagdagang anunsyo, sabi ni Presidente Maitko, ang boses ay malakas at malinaw. Nais kong ipaalam sa lahat na simula ngayon, anuang panukalang partnership sa Hiraya Apparel Group ay dadaan at dedesisyonan mismo ng ating creative director, ni Anino. Sa ibabaw ng entablado, sa gitna ng nakakasilaw na mga ilaw at dumadagundong na palakpakan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa puso ni Diwa. Ito ang unang pagkakataon na humarap siya sa daang tao bilang si Anino, ngunit sa halip na kaba, ang naramdaman niya ay kalayaan. Para siyang isang ibon na matagal na nakakulong sa hawla at ngayon lang natutong lumipad. Ang mga taong nasa ibaba ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at respeto. Ang mga tingin na yon ay bago sa kanya. Sa loob ng 5 taon na sanay siyang makita lamang ang pagwawalang bahala
ang pagkainis, ang pagmamaliit sa mga mata ng iisang tao, ang asawa niya. Nakita niya si Alab. Sa kabila ng distansya, kita niya ang pagkabigla sa mukha nito. Ang mapagmataas nitong tindig ay tila nabalian. Ang kulay ng kanyang mukha ay parang papel sa putla, at sa tabi nito, si marikit na ang bibig ay bahagyang nakaawang sa di makapaniwalang ekspresyon. Naramdaman ni Diwa ang isang kurot ng sakit sa kanyang dibdib, isang maliit na bahagi niya na nasasaktan pa rin para sa nawasak nilang pagsasama. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ito ang resulta ng kanyang mga ginawa. Ito ang bunga ng kanyang pagwawalang bahala. Naramdaman niya ang kamay ni Kuya Mateo sa kanyang likod, isang marahan, ngunit matatag na suporta. Ngumiti siya rito, isang ngiting nagpapasalamat, bago sila sabay na bumaba ng entabla. Agad silang pinaibutan ng mga tao, mga business, executive, mga kapwa designer, mga kilalang personalidad sa lipunan. Lahat ay gustong makipagkamay, bumati, at impress kay Anino. Congratulations, Mrs. Salazar. Brilliant, diba? Your designs are legendary, Anino. Will careful. Fans. We'd love to set a meeting with you regarding a possible collaboration. Ngumiti lang si Diwa at magalang na tumango sa bawat isa. Sinasagot niya ang kanilang mga tanong ng may talino at kumpiyansa na kahit siya ay naggulat na mayroon pala siya. Ang Diwa, nakilala ni Alab, ay hindi marunong makipag-usap sa ganitong mga tao. Ang Diwa, nakilala ni Alab, ay yuyuko lang at magtatago sa kanyang likuran. Ngunit wala na ang Diwa na iyon. Ang taharap nila ngayon ay si Anino. Sa gitna ng kumpulan, nakita niyang desperadong sumisiksik si Alab. Sinusubukang makalapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng kaguluhan, isang halo ng galit, pagsisisi, at pagkalito. Diwa. Narinig niyang tawag nito. Ang boses ay malakas, ngunit natabunan ng ingay ng mga bumabati sa kanya. Sinubukan itong humakbang palapit, ngunit bago pa man ito makalampas, isang malaking lalaki na nakasuot ng itim na suit, ang personal security na inatasan ni Mateo, ang humarang sa kanyang daan. Excuse me, sir. Please keep your distance. Formal na sabi ng security. Asawa niya ako, padaanin mo ako, pagpupumilit ni Alab. Ngunit hindi na tinag ang bantay. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Diwa na dumaan sa harap mismo nila. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Alab, nakita niya ang isang bagyo, isang desperadong tanong na, bakit? Ngunit ang mga mata ni Diwa ay parang isang kalmadong lawa sa taglamig. Malamig, walang emosyon. Dinaanan niya lang ito na parang hindi niya kilala, na parang isa lamang siyang ordinaryong panauhin sa daang naroroon. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, huminto siya saglit. Hindi niya ito nilingon. Ibinulong niya lang ang mga salitang sapat na para marinig nito. Project Manager, Sandoval, sana ay nag-i-enjoy ka sa party. Ang paggamit niya ng apelido nito at pormant na titulo ay isang sangpal na mas malakas pa sa pisikal. Isang malinaw na mensahe na ang ugnayan nila bilang mag-asawa ay tapos na sa gabing iyon. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang angat ng isang mabigat na kadena mula sa kanyang puso. Biglang sumulpot si Marikit sa kanyang harapan. Sinusubukang maging palakaibigan. Ang mukha nito ay balisa. Ni Sanino,
Ang diwa. Congratulations po, sabi nito. Ang boss ay nanginginig. Ang galing niyo po pala. Tiningnan ni Diwa si Marikit mula ulo hanggang paa. Napansin niya ang itim na damit na suot nito. Isang disenyo na pamilyar sa kanya. Isa sa mga lumang sketch niya na tinanggihan ng isang kumpanya noon dahil masyado common. Ibinenta niya ang rights sa disenyo sa isang maliit na bultik. At ang damit na yon ang binili ni Alab para sa kalaguyo nito. Ang tadhana ay mapaglaro. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Maganda ang disenyo, sabi niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Pero ang tela, halatang mura. Namula ang mukha ni Marikit. Hindi ito nakapagsalita. Muling tinalikuran ni Diwa ang eksena at naglakad patungo sa isang pribadong lounge kung saan naghihintay si Kuya Melo. Ayos ka lang ba, prinsesa? Malambing na tanong ni Mateo nang makaupo siya. Huminga ng malalim si Diwa. Masayos pa sa ayos, kuya, sagot niya. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, isang tunay na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang ngiting paari niya, isang ngiting hindi para kay Alab. Habang iniinom niya ang kanyang syampag, naramdaman niyang nag-vibrate ang telepono sa kanyang purse. Hindi niya ito pinansin. Ngunit sa kabilang bahagi ng bulwagan, si Alab Sandoval naman ang nakatanggap ng isang text message. Mula ito sa kanyang pinakamataas na boss, ang CEO ng Aguila Holdings. Ang mensahe ay maikli lang ngunit puno ng panganib. Anong kaguluhan to, Sandoval? Sa opisina ko. Bukas ng umaga. Magpaliwanag ka. Walang tulog. Iyan ang kalagayan ni Alab nang pumasok siya sa nagtataasang gusali ng Aguila Holdings. Kinabukasan, ang suot niyang suit kagabi ay gusot na at ang kanyang mukha ay parang maskara ng pagod at pagkabalisa. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang mga pagbati ng gwardiya at ng ilang nakakasalubong na empleyado ay hindi niya pinansin. Ang isip niya ay lumilipad pabalik, balik sa mga nangyari kagabi. Ang paglabas ni Diwa sa entablado, ang malamig nitong mga mata ang anunsyo ni Mato de Silva, at ang text message mula sa kanyang CEO. Ang opisina ni Mr. Robles, ang CEO, ay nasa pinakamataas na palapag. Habang paakyat ang elevator, pakiramdam ni Alab ay paakyat siya sa kanyang sariling bitayan. Pagbukas ng pinto ng opisina, hindi na siya pinaupo ni Mr. Robles. Nakatayo ito, malapit sa malaking bintanang salamin, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa abalang syudad sa ibaba. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Alam mo ba, Sandoval, panimula ni Mr. Robles, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Ang partnership sa Hiraya Apparel ang magiging pinakamalaking achievement ng kumpanyang ito sa loob ng 1 dekada. Pinaghirapan, pinagpuyatan, pinagplanuhan. Dahan-dahan itong humarap, at ang mga mata nito ay parang apoy na nagliliyab. At ikaw, sabi nito, idinuro siya. Sa loob lang ng 1 gabi, sinira mo ang lahat. Sir, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa CEO. Kumampot ito ng isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa, ang proposal para sa Hiraya, at ibinato ito ng buong lakas sa dibdib ni Alab. Nagkalat ang mga papel sa sahig.
Anong ipapaliwanag mo? Na ang asawa mo pala ang henyo sa likod ng hiraya, na halos 5 taon mo, nang minaliit at tinago sa mundo. Na, ang babaeng dinala mo sa party, ang sekretarya mo, ay ang isinampal mo sa mukha ng buong board of directors ng Hira. Sandoval, ginawa mo kaming lahat na parang mga tanga, isang malaking kahihiyan. Hindi makapagsalita si Alab. Ang lahat ng sinabi ni Mr. Robles ay totoo. Dahil sa iyo, tumawag sa akin si Mace de Sila kaninang 6:00 ng umaga. Personal, para sabihing binabawi na nila ang kanilang initial interest. Wala ng partnership. Wala ng pag-uusap. Apos na. Pakiramdam ni Alab ay gumumo ang sahig na kanyang kinatatayuan. Apos na ang pangarap niya, ang promotion. Ang lahat ay naglahong parang bula. You are suspended indefinitely, malamig na sabi ni Mr. Robles. Ibigay mo ang aid at access cards mo, sir, at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Lumabas ka. Parang isang robot, matumango, si Alab. Dahan siyang yumuko para pulutin ang mga nagkalat na papel, ngunit pinigilan siya ng CEO. Hayaan mo na yan. Basura, na rin lang naman yan. Katulad ng career mo, ang salitang basura ay tumagos sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Iyon ang salitang binitawan niya kay Diwa kagabi. Ngayon, ibinabalik ito sa kanya ng mundo. Lumabas si Alab ng opisina na parang wala sa sarili. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga kubiko, lamlam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang masiglang bulungan ay biglang humihina kapag siya'y dadaan at pagkalagpas niya, muli itong lalakas. Narinig niya ang ilang pirasong usapan. Siya pala yun. Grabe. No? Asawa niya pala, si Anino. Kaya pala, biglang umatras ang hiraya. Nakakahiya. Ang chismis, dinala niya raw yung kabit niya sa party. Ang bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanya. Ang kastilyong itinayo niya sa loob ng kumpanya, ang reputasyon niya bilang isang magaling at ambisyosong project manager ay gumumo sa loob lamang ng isang umaga. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nakita niya si Marikit na papalabas ng pantry. Nagtama ang kanilang mga mata. Umaasa si Alab na makakita ng kahit kaunting simpatiya, ngunit ang nakita niya ay iwas. Kitawag niya. Huminto si Marikit, ngunit hindi lumapit. May distansya sa pagitan nila. Sir Alab, formal nitong sabi, hindi na Alab lang. May kailangan po kayo? Kailangan nating mag-usap. Sabi niya, ang boses ay desperado. Umiling si Marikit. Sir, pasensya na po, pero marami po akong trabaho. At sa tingin ko, mas mabuting huwag na muna tayong makitang magkasama. Ayokong madamay sa gulo niyo. Pagkatapos, ay mabilis itong tumalikod at naglakad palayo na parang hindi sila ang magkasama kagabi. Iniwan siyang isa sa gitna ng pasilyo habang pinagtitinginan ng buong opisina. Hindi na niya kinaya. Mabilis siyang naglakad palabas. Hindi na dumaan dumiretso siya sa parking lot at pumasok sa kanyang kotse. Tuon sa loob ng sasakyang simbolo ng kanyang tagumpay, isinandal niya ang kanyang noo sa manibela. Ang lahat ng emosyon, ang hihiya, ang galit, ang pagsisisi ay sumabog sa loob niya. Sinuntok niya ang manibela. 1, 2, 3, hanggang sa mamula ang kanyang mga kamao. Isang sigaw na walang tunubang umawala sa kanyang lalamunan. Galit siya sa mundo, galit siya sa kumpanya, galit siya kay Diwa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya kung sino talaga ang dapat sisihin.
Galit siya sa sarili niya. Kailangan niyang makausap si Diwa. Kailangan niyang ayusin ito. Aaminin niya ang lahat. Tuluhod siya kung kinakailangan. Pauwiin ang asawa niya. Iyon ang tanging solusyon na nakikita niya. Pinaandar niya ang makina ng kotse at mabilis na pinatakbo ito pauwi. May kaunting pag-asa na namuo sa kanyang dibdib. Siguro impake lang ito para manatili muna sa isang hotel. Siguro kailangan lang nitong palipasin ang galit. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, isang nakabibining katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang amoy ng niluluto, walang tunog ng telebisyon. Ang bahay ay malamig at walang buhay. Diwa, tawag niya, umaasa pa rin. Walang sumagot. Tinakbo niya ang kanilang silid. Ang kama ay maayos na, ngunit ang puso niya ay nagsimulang kumabog nang malakas nang makita niyang nakabukas ang pinto ng aparador. Ang kalahati nito, ang bahagi kung saan nakalagay ang mga damit ni Diwa, ay wala ng laman. Ang mga simpleng bestida, ang mga luma niyang pantalon, ang mga pambahay na shirt, lahat ay wala na. Iniwan na siya. Hindi ito impake para sa isang gabi lang. Ito ay alis, isang paglisan. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas malakas kaysa sa galit ng kanyang CEO. Si Diwa ay hindi na babalik. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw sa pangalan ni Diwa, ngunit ang tanging sumasagot ay ang alingaw ng sariling pagkataranta ni Alab. Binuksan niya ang lahat ng aparador, sinilit ang ilalim ng bawat kama, at tinawag ang kanyang pangalan ng paulit-ulit hanggang sa mamalat ang kanyang lalamunan. Ngunit wala, ang tanging naroon ay ang nakabibining katahimikan ng isang tahanang iniwan. Ang kanyang pag-asa ay unting namamatay, napapalitan ng isang malamig na takot. Umupo siya sa gilid ng kama, napasabunot sa sariling buhok. Paano nangyari ito? Bakit hindi niya nakita? Bakit hindi niya naramdaman na ganito na pala kalayo ang agwat sa pagitan nila? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang may isang alaala na pumasok sa kanyang isipan. Isang pinto. Ang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang storage room. Huwag mo nang bubuksan yan, Alab. Puro palikabok lang yan, at mga lumang gamit ni Lola. Iyon, ang palaging sinasabi ni Diwa, sa tuwing magtatanong siya. Laging may dahilan, laging may pag-iwas. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang utak. Dati, nire-respeto niya ang kahiling na nito, ngunit ngayon, wala nang dapat irespeto. Wala nang natitira. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa pinto. Sinubukan niyang pihitin ang seradura, ngunit lock ito, gaya ng inaasahan. Kumuha siya ng martilyo mula sa toolbox sa kusina. Walang pag-aalinlangan. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob. Kung mayroon mang kahit anong bakas ni Diwa na natitira, baka naroon. Ilang malalakas na palo sa seradura ang kanyang pinakawalan. Ang tunog ng nababasag na metal at napipilas na kahoy ay umalinaw-ngaw sa buong bahay. Sa wakas, bumigay ang pinto. Hinihingal, itinulak niya ito pabukas. Ang bumungad sa kanya ay hindi isang magulong bodega. Malinis ang silid. May ilang mga kahon sa gilid, ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon
ay ang bagay na nasa gitna ng silid, isang malaki at lumang bowl na gawa sa kahoy. Mayroon itong mga ukit na luma na at ang kandado nito ay malaki at mukhang matibay. Ito, siguro ang tinutukoy ni Diwa. Muli niyang itinaas ang martilyo at buong lakas na pinalo ang kandado. Sa pangatlong palo, bumigay ito. Nanginginig ang mga kamay, itinaas niya ang mabigat na takip ng baul. Ang amoy ng lumang papel at ng naitagong panahon ang sumalubong sa kanya. Sa ibabaw, nakita niya ang mga bagay na inaasahan niya, mga lumang damit ng sanggol, isang kupas na kumot. Ngunit sa ilalim nito, may mga bagay na unting nagpabago sa kanyang paghinga. Una niyang nakita ang isang makapal na sketchbook. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Ang mga pahina ay puno ng mga guhit ng damit. Hindi lang simpleng mga guhit. Ang mga disenyo ay komplikado, orihinal, at may buhay. Sa gilid ng bawat pahina, may mga petsa. Napansin niyang ang mga unang gulit ay ginawa noong si Diwa ay 10 taong gulang pa lamang. Isang henyo, isang batang henyo. Naghalongkat pa siya. May mga sketchbook pa, bawat isa ay nagpapakita ng pag-unlad ng kanyang talento. Pagkatapos, nakita niya ang mga certificate at maliliit na tropeo. Mga parangal mula sa mga local design competition noong high school at college siya, mga bagay na hindi man lang nito nabanggit sa kanya. At sa pinakailalim ng baul, nakita niya ang isang bagay na tuluyang nagpaguho sa kanya. Isang fral na litrato. Isang masayang pamilya. Isang batang diwa na nakangiti ng malapad sa pagitan ng kanyang ina at ama. Nakatayo sila sa harap ng isang maliit na tindahan. Malinaw pa ang nakasulat sa karatula. Salazar and daughter Fan Tailoring. Naalala niya ang pangalan. Isang maliit, ngunit kilalang patahian sa kanilang probinsya noon, sikat sa kalidad ng kanilang gawa. Isang negosyong nalugi at nagsara dahil sa pagkamatay ng asawang Salazar sa isang aksidente. Ang asawa niya, hindi lang pala mahilig manahi. Ito pala ang kanyang dugo. Ito ang kanyang pamana. Sa likod ng frame ng litrato, may nakasuksok na isang maliit at nakatuping papel. Kinuha niya ito at binuksan. Nakasulat dito, sa panila na sulat, kamay ni Diwa, ang isang pangungusap. Balang araw, itatayo kong muli ang pangarap ni Mama at Papa. Tasandaling iyon, nabasad ang lahat ng natitirang katatagan sa pagkataon ni Alap. Napaluhod siya sa sahig, hawak ang litrato sa isang kamay at ang papel sa kabila. Ang bigat ng kanyang pagkukulang, ng kanyang pagiging dulag, ay dumagan sa kanya ng buong buo. Hindi niya minahal ang babaeng ito. Hindi niya talaga ito kilala. Ang minahal niya ay ang ideya ng isang simpleng asawa. Ang minahal niya ay ang ginhawang dulot nito. Ngunit ang tunay na diwa, ang artist, ang nangangarap, ang henyo, ay ikinulong niya sa kusina at tinawag na basura. Magugol siya. Isang iyak na hindi niya pa naranasan sa buong buhay niya. Isang iyak ng dalisay na pagsisisi. Isang iyak ng isang taong huli na nang malaman ang halaga ng gintong kanyang itinapon. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang kanyang cellphone na naiwan niya sa sala. Ang tunog ay marahas at nakakairita sa katahimikan ng kanyang pagdadalamhati. Sa una, binaliwala niya ito, ngunit patuloy ito sa pag-pain. Nanginginig siyang tumayo at naglakad patungong sala.
Tiningnan niya ang screen. Isang hindi rehistradong numero. Dahil sa aakalang baka si Diwa ito na gumagamit ng ibang numero, mabilis niya itong sinagot. Hello, sabi niya, ang boses ay paos at basag. Ang sumagot ay isang malamig at profesional na boses ng lalaki. Good morning. Is this Mr. Sandoval? Yes, speaking, sagot niya. This is Attorney Fernandez. I'm calling on behalf of my client, Mrs. Diwa Salazar, regarding the commencement of your divorce proceedings. Ang conference room ng Hiraya Apparel Group ay malamig at tahimik, maliban sa boses ni Diwa na malinaw na umiko sa apat na sulok ng silid. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking screen kung saan nakapresenta ang mga bagong disenyo para sa kanilang susunod na koleksyon. Ang suot niya ay isang simpleng itim na sheet dress at matataas na takong, ang uniforme ng babaeng may kapangyarihan. Wala na ang luma at maluluwag na bestida. Wala na ang chanelas. Na Heminis or the Autumn Collection should be a semi-chakal. It represents the unpredictability of the season. Paliwanag niya sa kanyang design team. I want boldness but with a touch of vulnerability. Understood. Sabay na tumango ang mga designer na nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Ang mga mata nila ay puno ng respeto at kaunting takot. Sa loob lamang ng ilang linggo, mula nang siya'y lumantad bilang si Anino, nagawa niyang patunayan na hindi lang siya isang pangalan. Siya ang utak, siya ang puso ng Hiraya. Good. You have until Friday to submit your release sketches. Pagdatapos niya, meeting adjourned. Habang aayos ng gamit ang kanyang tin, lumapit sa kanya si Kuya Matthew na kanina pa tahimik na nakaupo sa isang sulok. Galing mo kanina, prinsesa, nakangiting sabi nito. You come in the room, effortlessly. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Natututo lang, Kuya. Salamat sa tiwala mo, hindi yan tiwala, Diwa. Iyan ang totoo mong kakayahan na matagal mong ikinubli, seryosong sabi ni Matthew. Naglakad sila palabas ng conference room, patungo sa malawak at eleganteng opisina ni Diwa, isang opisina na may tanawin ng buong syudad. Kamusta ka na? Ang totoo. Uminya ng malalim si Diwa. Okay naman, Kuya. Abala. Mas mabuti na to. Nakausap mo na ba ang abogado? Tumango siya. Kaninang umaga, ipinadala na raw nila ang notice kay Alab. Pinirmahan ko na rin ang mga papeles. Are you sure about this? Tanong ni Matthew, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Diwa sa labas ng bintana sa mga nagtataasang gusali na sumisimbolo sa mga pangarap. Sigurado na ako, Kuya, sabi niya, ang boses ay matatag. 5 taon akong naging anino sa sarili kong buhay. Ngayon, ako na ang hahawak sa liwanag. Ngunit ang katapangan sa umaga ay hindi laging nadanala hanggang sa pag-uwi sa gabi. Ang kanyang bagong condominium punit ay malawak, moderno, at napakatahimik. Ang bawat gamit ay namahalin at nakaayos ng perpekto. Ito ang kumpletong kabaliktaran ng maliit na bahay kung saan siya dati nakatira. Ngunit sa kabila ng karanyaan, may kulang. Ang lugar ay malamig, malungkot, walang init ng isang tahanan. Pagtatapos ng isang mabilis na hapunan na order lang niya online, naligo siya at nagbihis ng isang simpleng pantulog na seda. Umupo siya sa kanyang malambot na kama. Hawak ang isang tablet, sinusubukang magtrabaho.
Ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang mga alaala ay kusang dumarating. Ang tawa ni Alan nung unang beses silang lumabas. Ang pangako nito sa harap ng altar. Ang mga yakap nito sa tuwing siya nalulungkot noong mga unang taon nila. Ang mga masasayang alaala na iyon ay mas masakit pa kaysa sa mga masasama dahil ang mga yon ang nagpapaalala sa kanya kung ano ang nawala. Alam niyang tama ang kanyang desisyon. Alam niyang hindi na niya kayang mabuhay sa ilalim ng pagmamaliit nito. Ngunit ang puso, minsan, ay may sariling isip. Ang sakit ng paghihiwalay ay isang sugat na hindi basta naghihilom. Habang aayos siya ng mga gamit na dala niya mula sa dati nilang bahay, may isang bagay na nahulog mula sa isang lumang bag. Isang maliit at kupas na keychain ng hugis. Agila, ang simbolo ng Agila Holdings. Regalo niya ito kay Alab noong unang araw nito sa trabaho. Isang bagay na walang kwenta, ngunit sa hindi malamang dahilan ay dinala niya. Pinulot niya ang keychain. Pinagmasdan ng maliliit na detalye nito at doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang magarang apartment, bumuhos na naman ang kanyang mga luha. Umiyak siya, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa panghihinayang. Nanghihinayang siya sa pag-ibig na nasayang. Nanghihinayang siya sa mga taong sinayang nila. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang unit. Nagulat siya. Sino naman ang pupunta sa kanya ng ganoong oras ng gabi? Pinindot niya ang answer, Batman. Hello, Ma'am Diwa, good evening po, sabi ng boses ng gwardiya sa lobby. Nandito po sa baba si Sir Alam Sandoval. Gusto raw po kayong makausap. Hindi raw po siya aalis hanggat hindi niyo raw po siya kinakausap. Ang puso ni Diwa ay biglang kumabog ng napakabilis. Nandito siya. Pagkatapos ng lahat, anong kailangan niya? Anong sasabihin niya? Isang bahagi niya ang gustong sabihin sa gwardiya na paalisin ito. Ngunit isang bahagi, ang bahaging pagod ng tumakbo, ang bahaging gustong tapusin na, ang lahat, ang nagsalita. Pabayaan niyo siya diyan. Hindi ko siya kakausapin. Iyon ang gusto niyang sabihin, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay iba. Sige po. Sabihin niyo bababa ako, pero sa lobby lang kami mag-uusap. Tumaba si Diwa sa lobby, sakay ng pribadong elevator. Ang bawat palapag na nilalagpasan ay parang isang pagbabalik, tanaw, sa 5 taon ng kanilang pagsasama. Ang puso niya ay naghahalo-halo. May kaba, may galit, at may isang munting bahagi na umaasa, kahit hindi niya aminin sa sarili. Bago bumukas ang pindo ng elevator, uminga siya ng malalim. Ikaw si Anino, paalala niya sa sarili. Hindi ka na ang dating Diwa. Paglabas niya, agad niya itong nakita. Nakaupo si Alam sa isa sa mga mamahaling sofa sa waiting area, at halos hindi niya ito nakilala. Wala na ang mapagmataas na tindig. Wala na ang mamahaling suit. Ang suot nito ay isang simpleng shirt at pantalon na gusot. Ang dating maayos na buhok ay magulo. Mayroon itong mga maiitim na bilo sa ilalim ng mga mata, at ang balbas nito ay hindi ahit. Ang Alab Sandoval na nasa harap niya ay hindi ang makapangyarihang project manager. Ito ay isang lalaking lugmok, isang lalaking talunan. Tumayo ito nang makita siya. Sa mga mata nito, wala na ang dating pagwawalang bahala. Ang naroon ay isang emosyon na hindi pa niya nakikita mula rito, isang malalim, nakakaawang kalungkutan.
Hindi nagsalita si Diwa. Naglakad siya patungo sa isang sulok ng labi kung saan walang gaanong tao at huminto. Naghihintay. Sunod si Alab. Ngunit may distansya sa pagitan nila na parang may isang hindi nakikitang pader na humaharang. Diwa. Panimula ni Alab. Ang boses ay paos at basag. Salamat. Salamat at pumayag kang kausapin ako. Tiningnan lamang siya ni Diwa. Ang mukha ay walang emosyon. Ang katahimikan niya ang nagbigay daan para magpatuloy ito. Hindi ako naparito para humingi ng isa pang pagkakataon, sabi nito, at nagulat si Diwa sa kanyang narinig. Alam kong wala na akong karapatan. Alam kong huli na ang lahat. Naparito ako para sa isang bagay lang. Huminga ito ng malalim na parang kumukuha ng lakas ng loob. At sa unang pagkakataon, tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Patawad, sabi nito. Ang isang salita ay puno ng bigat ng buong mundo. Diwa, patawarin mo ako. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Alab, ngunit hindi niya ito hinayaang tumulo. Patawad, hindi dahil ikaw pala si Aninong. Patawad, hindi dahil kailangan kita para sa career ko. Patawad, dahil naging isang gago ako. Patawad, sa 5 taon na binaliwala ko ang pagkatao mo. Patawad, sa bawat masasakit na salita. Patawad sa pagyurak ko, sa damit mo, at sa pagyurak ko. Sa puso mo, ang bawat salita ay tapat. Ang bawat salita ay totoo. Lamdam ni Diwa ang bigat ng pagsisisi sa boses nito. Nakita ko ang laman ng bal, pagpapatuloy ni Alab. At sa puntong iyon, isang taksil na luha ang pumatak sa kanyang mata. Nakita ko ang mga drawing mo, ang mga pangarap mo. Nakita ko ang litrato ng mga magulang mo, Diwa. Hindi ko alam. Naging bulag ako. Ang babaeng pinakasalan ko ay isang reyna, pero ang itinuring ko sa kanya ay isang alipin. Sa pag-amin na yon, ang pader na itinayo ni Diwa sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ako humihingi ng tawad para bumalik ka sa akin, sabi ni Alab. Hinihinig ko ito para sana kahit papaano ay gumaan ang bigat na dinadala mo at para masabi ko sa sarili ko na sa huling pagkakataon, nagawa kong maging tapat sa iyo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha nito ang isang sobre. Dahan niya itong inilapag sa isang maliit na mesa sa pagitan nila. Nakatanggap ako ng sulat mula sa abogado mo, sabi niya. Pinirmahan ko na. Hindi na kita pahihirapan. Karapatan mong maging malaya. Karapatan mong maging masaya kahit hindi na sa piling ko. Iyon na siguro ang pinakamarangal na bagay na narinig ni Diwa mula kay Alab. Sa loob ng mahabang panahon, hindi pa rin siya nagsasalita. Nakatitig lang siya sa sobre at pagkatapos ay sa lalaking nasa harap niya, ang lalaking minahal niya ng sobra, ang lalaking sumira sa kanya at ang lalaking na yon, sa kanyang pagkawasak, ay tila unang beses na naging buo at totoo. Tumalikod si Alab. Aalis na ako. Hindi na kita guguluhin. Nagsimula itong maglakad palayo. Ang mga balikat ay bagsak. Ang bawat hakbang ay mabigat. At sa pagtalikod nito, sa wakas ay bumagsak ang mga luha ni Diwa. Tumaloy ito ng tuloy sa kanyang mga pisngi. Ang pagsisisi ni Alab ay hindi nagbura sa sakit
Ngunit binigyan nito ng saysay ang kanyang pagla. Ito ang pagsasarang kailangan niya. Pinanood niya itong maglakad papalabas ng umiikot na salaning pinto, papalabas ng gusali, at papalabas ng kanyang buhay. Naiwan siyang nakatayo roon, umiiyak, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang mapait na katapusan at sa isang bagong simula. Kinabukasan, matapos ang pag-uusap nila ni Alab, ginising si Diwa ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa malaking bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi bigat sa dibdib ang una niyang naramdaman. Mayroong kakaibang gaan. Ang paghingi ng tawad ni Alab at ang pagpirma nito sa mga papeles, ang diborsyo ay parang isang malaking bato na naialis sa kanyang puso. Hindi nito binura ang mga sugat, pero binigyan siya nito ng pahintulot na tuluyan ng maghilom. Pumangon siya at tumiretso sa kanyang walk-in closet. Ngunit sa halip na pumili ng damit pantrabaho, ang hinanap niya ay isang kahon na nakatago sa pinakasulok. Dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakalatag ang damit na naging mitsa ng lahat. Ang kulay, lila na bestida na tinahin niya para sala sa gabing iyon. Gusot pa rin ito, isang paalala ng sakit at kahihiyan. Dati, ang pagtingin lang dito ay nagdudulot na sa kanya ng sakit. Ngunit ngayon, iba na. Tinitigan niya ito, at ang nakita niya ay hindi na simbolo ng kabiguan. Ito na ngayon ay simbolo ng kanyang pagbangon. Ang damit na ito ang nagtulak sa kanya palabas ng hawla. Sa halip na itapon, mainat niya itong inilabas. Nagdesisyon siya. Hindi niya ito itatago o susunugin. Darating ang araw, gagawin niya itong isang obra maestra, isang paalala na kahit ang mga bagay na itinuturing na basura ay may kakayahang maging maganda at mahalaga. Pumasok siya sa trabaho nang may bagong sigla. Ang kanyang mga desisyon ay mas matalas. Ang kanyang mga ngiti ay mas totoo. Napansin ito ni Kuya Meteo. Mukhang maganda ang gising mo. Puna nito nang magkasabay sila sa tanghalian. Ngumiti si Diwa. Nakausap ko na siya, Kuya. Kagabi. At tapos na. Simpleng sagot niya. Walang sigawan, walang sumbatan. Isang tahimik na pamamaalam. Tumango si Meteo. May unawa sa kanyang mga mata. I'm proud of you, Diwa. I really am. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Diwa ang kanyang buong atensyon sa trabaho. Ang nalalapit na Hiraya Fashion Gala, ang pinakamalaking event ng taon para sa kanilang kumpanya, ang naging kanyang mundo. Ngunit sa kabila ng abalang schedule, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang hapon, habang ihisa sa kanyang opisina, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Alab. Hindi siya sigurado kung sasagutin nito, ngunit kailangan niyang subukan. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Hello. Ang boses ni Alab sa kabilang linya ay mahina. Tilanad, aalangan. Alab, si Diwa to, panimulan niya. Kalmado ang boses. Narinig niya ang paghinga nito ng malalim. Diwa, kamusta? Ayos silang. Tumawag ako para magpaalam ng maayos, sabi niya. Nakuha ko na ang mga papeles. Salamat. Katahimikan. Gusto ko lang sabihin na ipon siya ng lakas ng loob. Pinapatawad na kita, Alab. Sa lahat. At pinapatawad ko na rin ang sarili ko. Sa pagpayag kong maliitin ako, sa paglimot ko, sa kung sino ako,
pareho tayong nagkamali. Sa kabilang linya, narinig niya ang isang pigil na hikbi. Salamat, Diwa, halos pabulong na sabi ni Alab. Salamat. Mag, ingat ka, sabi ni Diwa. Sana mahanap mo ang tunay na magpapasaya sa'yo. Ang tunay na ikaw. Ikaw rin, Diwa. Dapat ka sa lahat ng nagumpay na tinatamasa mo ngayon. Paalam, Alab. Paalam, Diwa. Pagkatapos ang tawag, tuluyan nang nagsara ang pinto sa kanilang nakaraan. Walang galit, walang hinanakit. Anging pagtanggap na lamang. Inilapag niya ang telepono. Pakiramdam niya, sa wakas, ay ganap na siyang malaya. Makalipas ang 1 taon, ang backseat ng hiraya-kasyon, gala ay puno ng kaguluhan. Mga modelong, nagmamadaling magbihis, mga staff, na nagtatakbuhan at ang mahinang ugong ng daang importanteng bisita na naghihintay sa labas. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Diwa Salazar, si Anino. Kalmado. Nakasuot siya ng isang napakagandang puting gown na siya mismo ang gumawa. Siya ang huling maglalakad sa runway, mamaya, para sa final. Ang Diwa, 5 minutes, sigaw ng stage director. Tumango siya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa sahig 1 taon na ang nakalitas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang kanyang ngiti ay panatag. Biglang lumapit ang kanyang personal assistant. Ma'am, may nagpadala po nito para sa inyo. Sabi nito, iniabot ang isang maliit na paper bag. Walang pangalan, kung kanino galing. Nagtaka si Diwa. Kinuha niya ang paper bag at binuksan ito. Sa loob, may isang maliit na paso. Nakatanim dito ay isang maliit na cactus, isang halamang kilala sa katatagan nito at sa kakayahang mabuhay kahit sa pinakatuyot na mga kondisyon. Sa ilalim ng paso, may nakasuksok na isang maliit na card. Pinuksan niya ito. Nakasulat sa simpleng sulat, kamay, ang 4 na salita. Para sa bagong hardin. Hinawakan ni Diwa ang maliit na paso. Ang balat ng cactus ay magaspang, ngunit matatag sa kanyang palad. Para sa bagong hardin, 4 na salita, ngunit taglay nito ang bigat ng isang taong pagbabago, pagpapatawad, at pag-asa. Alam niya kung kanino ito galing. Hindi niya kailangang makita ang pangalan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi na mapait, kundi mapayapa. Ang hardin na tinutukoy ni Alab ay hindi isang lugar, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataong magsimulang muli. Kapwa, para sa kanya, at para dito. Ang cactus, na simbolo ng katatagan, ay isang tahimik na pag-amin, at isang dalangin na sana sa kanya, kanyang landas ay matuto silang mamukadkad, kahit sa gitna ng disyerto ng kanilang nakaraan. Inilapag niya ang paso sa kanyang makeup table, sa tabi ng mga ilaw. Doon, ang maliit na halaman ay tila kumikinang, isang munting paalala ng lakas sa gitna ng karangyaan at kaguluhan ng sasyon. Sa isang malayong probinsya, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, isang lalaki ang nagpupunas ng kanyang pawis. Si Alab Sandoval. Ang mamahalin niyang leather shoes ay napalitan na ng mga botang may putik. Ang kanyang mga kamay na dati sanay lang sa pagtipa sa keyboard at pagpirma ng mga dokumento ay ngayoy magaspang at may kalo. Nag-aangat siya ng mga sako ng pananim sa isang maliit na farm. Ito ang negosyo ng kanyang tiyuhin,
Isang simpleng buhay na matagal na niyang tinalikuran. Pagkatapos ng lahat, dito siya bumalik. Hindi para magtago, kundi para hanapin ang sarili niyang nawala sa paghahangad ng yaman at kapangyarihan. Hindi madali ang buhay. May mga gabi pa ring binabangungot siya ng kanyang mga pagkakamali. May mga araw na nararamdaman niya ang pangungulila. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, sa bawat pagod ng katawan, may kapayapaang unti niyang natatagpuan. Isang kapayapaang hindi kayang bili ng anumang promosyon o salapi. Napanood niya sa balita ang tungkol sa hiraya sa Sean Gala. Nakita niya ang pangalan ni Diwa, ni Anino, na nagniningning. Walang inggit, walang galit. Ang naroon na lang ay isang tahimik na paghanga at isang dalisay na hiling para sa kanyang kaligayahan. Siya ang nagpadala ng cactus. Iyon ang kanyang huling pamamaalam at ang kanyang unang hakbang tungo sa sarili niyang bagong hardin. Amanino, it's time. Narinig ni Diwa ang tawag ng stage director. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin sa huling pagkakataon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang asawang nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Hindi rin siya ang malamig at galit na si Anino na unang lumabas sa entablal. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay si Diwa. Oo, malaya, masaya. Pumikit siya ng mariin at sa isang iglap, nagpasalamat siya sa lahat. Nagpasalamat siya sa sakit dahil ito ang nagpatatag sa kanya. Nagpasalamat siya sa pagmamaliit dahil ito ang nagturo sa kanya ang tunay niyang halaga. At nagpasalamat siya sa pag-ibig kahit sa nasilang bersyon nito dahil ito ang nagbigay daan sa kanya para mas mahalin ang kanyang sarili. Pagmulat niya, ang tanging naroon na lang ay kumpiyansa. Naglakad siya patungo sa entrada ng runway. Madilim. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang uumapaw na palakpakan mula sa labas. Ito na yon. Ang pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng marami pang darating. Biglang bumukas ang ilaw. Sa kanyang paghakbang palabas, sinalubong siya ng libong flash ng kamera at ng isang dagat ng mga taong nakatayo, nagbibigay pugay sa kanyang talento. Naglakad siya sa gitna ng runway. Ang puting gown niya ay sumasabay sa bawat hakbang. Bawat kilos niya ay may grasya. Bawat tingin niya ay may kwento. Pagdating niya sa dulo, huminto siya. Inilibot niya ang kanyang paningin. Pinapasok ang lahat ng pagmamahal at paghanga. At pagkatapos, ngumiti siya. Isang ngiting hindi na kailangan pang magpanggap. Isang ngiting nagmumula sa isang pusong sinubok ng panahon. Nasaktan, naghilom, at ngayon ay handa ng muling magmahal, hindi ng iba, kundi ng buhay mismo. Ang palakpakan ay lalong lumakas, isang alon ng tunog na yumayakap sa kanya. Sa sandaling iyon, alam niyang nasa tamang lugar na siya. Ito ang kanyang simula. At dito po, nagtatapos ang kwento ni Diwa at ni Ala. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao, lalo na ng isang babae, ay hindi nasusukat sa kung ano ang nakikita sa labas. Ito ay nasa bigat ng kanyang puso, sa talas ng kanyang isip, at sa lakas ng kanyang diwa na kayang bumangon mula sa anumang pagkakadapa. Minsan, kailangan nating pagdaanan ng pinakamatinding sakit para lamang matagpuan ang ating tunay na lakas at ang tunay na pag-ibig na nararapat sa atin. Ang pag-ibig para sa ating sarili. Maraming salamat po sa inyong pagsama
sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Diwa. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? At anong klaseng mga kwento pa po ang gusto ninyong marinig mula sa aming channel? Huwag po kayong tubiling iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming tokyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.